Alright, mega love shoutout. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras. Pakinggan natin yung kanyang grave threat at betrayal of public trust. Wala po ngayong impeachment trial na tayo abangan. At naghahanda po lahat para sa SONA ng Pangulo. So yung schedule next week, sa Lunes ay SONA. Sa Martes ay bibigyan naman ng pagkakataon ng oposisyon na magkaroon ng kontra SONA. Sa Miyerkules po, ang usapang politika ay hapon. Pagkat meron po tayong hearing sa umaga ng impeachment trial. Ng alas 10 yata hanggang alas 3. Hindi lipat nila ang schedule. Sa Lunes ay baka po gabi na uli ang ating usapang politika o baka hindi po tayo magkausapang politika sa Lunes. Alam niyo kung bakit? Kasi punong-puno po schedule ko sa Lunes. Gawa ng mga interview sa SONA, sa State of the Nation Address. Sa umaga may meeting ako, may biyahe, so hindi natin alam. Sa hapon may SONA coverage na yun muna ang ating pagbibigyan. So kung meron pa tayong energy sa gabi, baka pwede pa naman tayo magkaroon ng usapang politika. Otherwise, babawi na lang po ako sa inyo sa Martes. Okay, nagpapaalam na ako na kung wala po tayong usapang politika next week sa Lunes, ay sa Martes meron po tayong usapang politika. Dahil bigyan natin ng pagkakataon ng SONA. Okay, pag-usapan natin yung araw na to, dahil wala naman impeachment trial, let's go to a very important technicality. Kasi ang unang nilitis sa impeachment trial ay yung grave threat, yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker, si Martin Romualdez. At kung natatandaan ninyo, actually, sino ba naman ang hindi nakapanood ng kanyang babanta? Nasabi niya kung siya daw ay mamatay, meron na siyang kinausap na patayin din si President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. At pumayag daw yung kausap niya. No joke, no joke. Ito ay bilang sagot doon sa tanong ng Princess Maui na tungkol sa anong gagawin niya gawa ng mag-ingat siya dahil mayroong Operation Romanov di umano. Okay? So ito yung naging pundasyon ng fourth impeachment complaint laban sa kanya na siyang nilitis for the past 3 weeks. Malinaw naman na kung titingnan mo very objectively, walang nagawa ang depensa para pasubalian o pasinungalingan yung mga alegasyon. Malinaw na hindi po nasira yung pagkaka-establish sa yung video ay authentic. Kasi sila nga mismo, yung depensa, ginamit po nila yon bilang kanilang ebidensya. So doon nga isang blunder nila, di ba? Pinilay nila para ipakita sa Zuleika Lopez. Alangan namang yung parte na yun ay authentic, tapos yung parte na nagbabanta na si Sara Duterte splice. Di ba? Hindi na ganun, wala nang ganung klase, nawala na sila ng ground. So, yung hindi nila na-question, therefore, na mismong si Sara Duterte ang umamin. Kasi alalahanin nyo, on that night, on November 23, sinabi niya yun, pero 3 days after, inulit niya ulit. So may ganon. So at ito ay naging ground para imbestigahan siya at nagkaroon nga siya ngayon ng kasong nakasampa sa Department of Justice ng NBI. Na siya naman, naging parang basihan para palawakin pa yung investigasyon sapagkat ang pag-issue ng threat sa buhay ng Pangulo ay isa ng threat sa national security. So, yung tatlo, si Agent Calilong, si Atty. Lotoc, at saka si NBI Director Melvin Matibag, silang tatlo may kanya-kanya silang papel na ginampanan doon sa paglalatag ng prosekusyon ng kaso, ng kanilang grounds. Yung una, yung si Lotoc, si Calilong, pinatunayan yung authenticity at yung handling ng ebidensya ng video. Si Lotoc ay pinatunayan na yun ang naging basehan ng investigasyon na ginawa nila at nag-file sila ng complaint sa Department of Justice, ang NBI. At si Matibag ay mas pinatunayan din na ang pangyayaring yon ay nagpalawak pa, nag-lead pa to the creation, sineryoso yon ng gobyerno at nag-lead pa sa creation ng task force. Dahil anything that is a threat to the life of the president, kichismis man yan, kaya hindi, ay isang threat, isang banta na dapat siniseryoso sapagkat ito ay panganib sa national security, presidente yan eh. At walang nagawa para matibag ang depensa, para matibag nila yung ganong ebidensya. Sila nga mismo ay ginamit nila yung video. Pero marami ang nabawasan sa angas ng testimonya ni Matibag kasi nga naman plinayap siya na magpapasabog siya ng bomba. At ang hinaasahan ng mga tao, ngangalanan na niya kung sino yung kinausap ni Sara Duterte para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at ang dating Speaker. Ang nabagit lang niya, meron na silang lead,
meron silang persons of interest, meron silang halos mga 20 tao na nasa listahan nila, pero ang inaasahan ng tao ay bomba. Nasasabihin niya na ito ang kinausap, na parang as if madaling gawin, di ba? So, maraming nagsasabi, Dad, quitis na hindi sumabog. Well, ako naman kasi ang pananaw ko ganito eh. Hindi ko alam kung bakit masyadong fixated ang mga tao sa kung sino yung kinausap para patayin. Ako, syempre, mas dramatic yun. Alam mo naman, nanonood tayo ng soap opera, di ba? Parang every day, Monday, Tuesday, Wednesday, meron tayong inabangan ng parang may season. So, yung unang season, yung fourth impeachment complaint. Di ba? Meron tayong inaabangan na dapat sasabog eh. Na parang, syempre, for the media, it is also important kasi mas newsworthy yun eh. Di ba? Mas ibig sabihin yan, imagine, may report mo kung sino yung taong yun. Pero nalilimutan na hindi naman yun ang issue pagdating sa impeachment complaint. Hindi naman kailangang maipakita, in fact, kung sino yung kinausap para patayin. Hindi rin importante yung context. Kasi ang iba, iniisip nila, masyado siyang kasing pinush eh. Diba? Masyado siyang, imagine yung kanyang beloved na chief of staff, yung kanyang pinagkakatiwalang chief of staff ay biglang i-detain ng house. Tapos ngayon, gusto nang i-move sa correctional. Eh di siyempre, sino ba naman ang hindi magwawala doon? Pero alam mo, sa chronology ng events, nagpakita ng prosecution na hindi totoo yun. Kasi tingin yung logic. Kung mag-argue ka na nag-trigger kay Sara Duterte para mag-issue ng grave threat, okay? At magkontrata ng killer, ay yung nangyari kay Zuleika, hindi logical. Kasi ano ba ang sinabi niya? Anong mag-press conference? May nakausap na siya na papatay kapag may mangyari sa kanya. Right? So, ibig sabihin yan, with or without the Zuleika incident, meron siyang kinausap para pumatay. Ang pag-issue niya ng grave threat ay na-trigger siguro noong nangyari, pero meron siyang kinausap before. Kasi sabi nga niya, reaction niya lang yun daw sa nangabanta sa buhay niya na hindi naman, nung siya pinatawag naman ng NBI para magbigay ng reklamo, wala naman siya binigay na detalye. So, anong gagawin? Alam ko namang, at nung mag-open source investigation ng NBI, ang natuklasan pa, ang una naman palang naglabas ng Operation Romanov ay itong si Baste Duterte, doon sa may isog rally nila sa Davao, nung Enero pa. Di ba? Nung 2024. Di ba? So doon yung unang at ang pagsabi niya ng Operation Romanov bilang banta pa sa buhay ng Pangulo. Pinaliwanag ko na yan, di ba, na yung Operation Romanov family, yan yung pamilya ng mga royal family sa Russia na pinatay ng mga Bolshevik, di ba? So it's not logical. But nevertheless, be that as it may, ang pinag-uusapan kasi dito impeachment eh. And pagkakanulo sa tiwala ng bayan, it's a word in the Constitution that applies to when an impeachable official has committed acts that in the end violates the Constitution, that negates their oath of office. Diba, ano bang oath of office ng isang official katulad na Sara Duterte? Uphold ang Constitution, execute the laws, and do good to other people. Diba? Yung mag-issue ka ng threat, kung totoo man yan o hindi, ay malinaw na paglabag mo na sa yung sinumpa ang tungkulin. So yun ang point doon. Masyadong nawawala ang mga tao. Wala namang kinontrata din naman, may pakita ni Mandibag eh. May reason hindi. Ang proof na ng grave threat ay yung mismong pagbabanta. Diba? Yun yung punto. Yun na yung nagpapatunay na pinagkanulanan niya ang saligang batas. Sapagkat simple lang, the act itself of pagbabanta. Kahit na wala, kunyari, panabasin natin na sinungaling si Sara Duterte, di ba? Kunyari, yung no joke niya, yung sinabi niya mismo na ako'y may nakausap na at pumayag siya. Kahit sabihin natin na hindi totoo yun at wala naman siya kinausap. At, di ba? Hindi naman niya binawi yung 3 days after eh. Kasi kung talaga namang so baka after 3 days, sinabi niya, pasensya na po, ako'y nadala lang ng aking bugso ng damdamin. Normal naman yun, galit siya. Kung wala siyang ginawang, inulit niya pa. Di ba? But, pagpalagay ng siya ay nagsisinungaling. The fact na meron siyang ginawang pagbabanta kung totoo man yun o hindi, ay nilabag niya na ang kanyang oath of office. Kasi even laging sinasabi ng mga tao, alam mo ang mindset kasi ng tao kasama ng ibang senator judges at ang iba pang nasa media, gusto nila drama. Di ba? Which is ang point dito, krimen, may ginawang krimen. Ayon sa revised penal code, issuance of grave threat is already a crime in itself. Wala nang conditional threat eh. It's a grave threat. Na papatayin mo yung tao, ipapatay mo yung tao pag may nangyari sa'yo. Kasi, ang hinahanap nila yung una, wala namang kinausap.
Oh, well, it doesn't matter. Nag-issue ka pa rin ng threat. Pangalawa, hindi naman nangyari. Ay, kasi kung nangyari yun, hindi na yun threat. Murder na yun. Homicide na yun. Di ba? Ibang krimen na yun. Bukod sa nag-issue ka ng threat, nag-murder ka pa. Di ba? Conspiracy to commit murder na yun. Iba, patong na krimen na yun. So, ang pinag-uusapan dito yung threat. So, inuulit ko po, huwag po tayong malito. Huwag po tayong maghanap na isang bagay na hindi naman na-require ng impeachment court. Ang impeachment is not about a crime. An impeachment is about a conduct that makes the person unfit because she already betrayed the public trust. I mean, also known as violated her oath of office, also known as the Constitution was violated. Public official siya, vice president siya. Ang pinag-uusapan dito, hindi criminal ba siya? Ang pinag-uusapan dito, fit ba siya para manatiling vice presidente? Yung criminal case, iniimbestigahan ng DOJ, nakasampa na yan sa DOJ. Kaya lang siguro hindi mai-file kasi vice presidente siya at merong impeachment trial. Kaya tanong ba't yung pa hindi fina-file? Simply, lalong magiging complicated kung sasabayan sa impeachment complaint. Na habang tinatry, sasampan mo siya ng kaso, di lalong nag-kew-kew ang mga tao na ginigipit talaga si Sara Duterte. Kaya ang taas-taas, di ba sabi ng kaibigan natin si Ronnie Holmes na taga-Pulse Asia, yan siguro dahilan kung bakit mataas ang kanyang rating kasi naahawa ang mga tao at parang ginigipit. Alam mo, doon ako medyo talaga disappointed sa bayan eh. Pag ginigipit ang tao, nagkakasimpatya, nagkakaroon ng possible rating kahit gumawa ng kasalanan. Di ba? Maawain tayo eh. Hindi nalilimutan na ang taong yung kriminal, kawawa naman. So doon, pag tinanong do you approve of the performance? Kahit walang performance, yes. Di ba? Parang nakakatawa. Di ba? Imagine, ay sa survey ng bagong survey firm ni Clive Argelies, isang friend ko, sino daw sa mga senador ang mapagkakatiwala ang maging objective and fair? Alam mo, nangunang tatlo, si Alan Peter Cayetano, si Bongo, sa si Ruben Padilla. Parang sabi ko, pag ganito talaga, wala tayong pag-asa bilang bayan. Ganun eh. Ganun ka-irrasyonal ang maraming tao sa Pilipinas. Kaya ito ngayon, kaya ako ginagawa to para ipaliwanag. Minsan napapagod lang ako sa totoo lang every time I look at the surveys. Parang sabi ko, does it even matter kung ano sasabihin ko? Eh, paulit, ang mga tao namang nanonood sa akin, yung mga kumbinsido na rin sa akin. Does it even matter? Eh, maraming mga bobo. I'm sorry. Magalit na kayo. Kung galit kayo na tinawag itong bobo, huwag maging bobo para hindi ko matawag na bobo. Kasi ako dati maingat ako sa word na yan eh. Pero talagang noon, ganun pa ako na medyo may pagka, pa ako, walk pa ako na, huwag man natin tawagin bobo, lalo pa yung magda-down, lalo pa yung magagalit, hindi mo makukumbinsi. Eh kahit naman itawagin mo kahit ano, I tried being kind and being nice, but still they are not convinced. Wala. Sabi ko, di sige, tawagin na lang sila and then let them wallow in their own stupidity and idiocy. Kung gusto nila iboto sa Sara Duterte, fine, iboto nila. Kung manalo presidente yan, and then the entire country suffer, then let them, wala tayong magagawa. Ganun eh. Ganun ang demokrasya eh. Pero hindi ako titigil magpaliwanag ng mga ganito. Sabi ko sa sarili ko, pero honestly, minsan talagang gusto ko nang tumigil eh. Kasi parang wala eh. Kayo naman na nanonood sa akin, kumbinsido na kayo eh. Yung ibang mga naliligaw dito, gusto lang mang troll. Pag mga, alam mo naman, na may mga nagko-comment dyan, maya-maya, magko-comment ako ano, mga DDS. Talagang yan, iba dyan, bayaran ng iba dyan. Pag pinuntahan mo ang profile, mga lock, di ba? Maduwag, di ba? Iba dyan, talagang gusto lang manginis, di ba? Pero the point is, and these are the people who you will never convince. Kahit tawagin mo pa sila ng matalino po kayo, kahit hindi mo sila tawagin bobo, they will remain as such. They will keep on voting for people like Sara Duterte. These are the people who will keep on saying, very fair naman si Alan Peter Cayetano at saka si Ruben Padilla at saka si Bongo eh. Di ba? Parang, teka muna, hindi ba sila yung anyway, ayoko na. Minsan. Pero ito nga, pinapaliwanag ko. Doon sa mga convinced na kasi importante, patuloy ko pa rin may paliwanag sa mga gustong makinig at sa mga pwede pang impluwensyahan na hindi po natin dito hinahanap sa impeachment kung siya ay nag-commit ng krimen. Ang pinag-uusapan natin dito, siya po ba ay nararapat mang manatili sa posisyon kahit na siya isang tao na hindi makapagpigil ng kanyang sarili at basta-basta na lang nananapak ng sheriff or katulad nito, madaling magbanta. At ang kanyang pagbabanta hindi lang isang beses eh. Di ba yung kanyang meron pa siyang parang akma na babarilin si President Marcos, di ba? Parang these are all evidence of a woman who simply is not stable. And do we want her to be president? Do we want her to remain as vice president? That is the point of an impeachment trial. So tigilan nyo na yung kaabang kung sino yung kanyang kinontrata. Kahit na wala siyang kinontrata, which means nagsinungaling siya sa bayan, which could be another ground. Imagine, lulukuhin tayo, sasabihin meron siyang kinontrata, kagulo na, yung pala wala naman, dahil galit lang siya. Nag-issue pa rin siya ng pagbabanta.
para bang ganito yon, kayong makinig kayo sa akin. Kung meron ba kayong kapitbahay na sinabihan kayong PI ka 8 beses, at kapag may nangyari sa akin, pag namatay ako, meron na akong kinausap na patayin ka, ang asawa mo, at kung sino pa yung barangay kapitan, nakakampi mo, PI ka, at umayag na yon, pagkakatiwalaan mo pa ba yung taong yun? Di ba? Hindi na importante kung talaga may kinausap siya. Hindi ba? Hindi na importante. The fact na nagbanta na siya sa'yo, hindi siya nakarapat-dapat ng pagtitiwala mo. Alright. Anyway, siya, sige na. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, naplos ko inyong puso at napabago pa na sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP namin mahal, serve the people. O sige, weekend po bukas, wala po tayong usapang politika sa Lunes, baka po wala, kasi ay may mga SONA, may mga appearance po, na may meron akong, baka maraming tumawag sa akin sa interview, sa umaga may meeting ako, so baka sa Tuesday na tayo mag-usapang politika. Ito sa Wednesday, hapon, dahil merong umaga na impeachment trial. Sige, enjoy the weekend, rest, and be healthy, and enjoy and have time with your family and loved ones. Salamat, Professor. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo. Lalong-lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Talk to you most likely Tuesday. Bye. Salamat, Professor. Alright. Okay na tayo. So, time check, 11:50. Last topic tayo. Kaagad. Okay na yan. Maraming salamat. So, yung shoutout sa 400 plus. Ay, kanina 500 plus to 400 plus live views. Baka naman maabsat sa mga di pa nag-like dyan. Like and subscribe. May natutunan na naman tayo kay Professor Antonio Contreras. Okay, countdown tayo. Last topic time, maabsat. Here we go.